Okay, we're live. Hey guys, good evening. Okay, good evening sa lahat. Good evening guys. By the way, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, my name is Sai. Okay, so share ko lang muna tong post na to, as usual. Okay guys, let's wait for a couple of minutes more para makapag-antay tayo ng maraming attendees. Alright, so we are live and happy weekend. Happy weekend sa lahat and I hope na naririnig nyo ako na maayos. Okay? See? Okay, welcome. Kung nakapasok na kayo, just feel free to leave your comment, okay? Feel free to interact, feel free to engage. So, check lang muna natin yung audio. Okay, so okay naman yung audio so far. So, I hope na malakas yung dating ng boses ko sa end nyo, guys. Okay, yun, si Buamera Mix Damka. Okay, napaka-weird naman ng pangalan yan. Good evening, you're welcome. Good evening guys, and again yung topic today, as you can see, is libreng strategy na pwede mong gamitin to get more engagement, audience, and inquiries sa mga ginagawa mong business. Okay, kasi itong strategy na to is ginamit ko siya at it really worked. Sa akin nag-work siya, kaya gusto kong i-share sa inyo para malaman nyo din or para ma-check nyo if it will work the same sa inyo. Okay, so currently may mga attendees na tayo, so feel free to join the training tonight. Okay, and again, if nakapasok ka na, please leave your comment. Mag-comment ka kung saan ka nanonood or basta magparamdam ka lang. Okay? Na natin. Right, right. So, ito na. So, wait tayo ng mga 1 minute pa. Check ko lang yung sa phone ko if okay yung audio bago tayo magsimula. Okay, so excited na talaga ako guys na i-share to sa inyo kasi yun nga, libreng strategy to kasi marami akong nakausap na mga marketers na struggle talaga yung promotion or yung pagre-recruit or yung pagpo-prospect, paghahanap ng prospect. Okay? Actually, hindi ko to siya ginagamit before kasi nasanay ako sa pag-ads. So nasanay ako sa paid ads yung magbabayad ka. Okay? Yung parang kay Facebook, yung Facebook ads gamit ko dati. Na magbabayad ka kay Facebook para i-ads yung business mo, para ipakita yung business mo sa napakaraming tao. So yun, so parang nagbabayad ka ng pwesto, 'di ba? Parang sa food cart. 'Di ba sa food cart pag gusto mong pumunta or i-place yung food cart mo sa mall, 'di ba may permit, magbabayad ka ng pwesto doon para place mo yung food cart mo doon kasi kung sa mall maraming tao na makakita. 'Di ba? Kasi sa business natin kailangan ng maraming taong na makakita ng promotion natin, ng ino-offer natin para magkaroon ng benta. So parang ganun yung analogy na nagbabayad ako kay Facebook para ipakita niya yung ads ko sa napakaraming tao. So parang ganun. Pero ito guys, kung hindi mo pa nasubukan na mag-ads or kahit anong ads, Google ads, YouTube ads, Twitter ads, Instagram ads, kung baguhan ka pa lang talaga, ito yung pinaka the best na strategy na pwede mong gamitin. Libreng strategy lang siya. Okay? At napaka-overwhelming yung result nito, sa totoo lang. Kaya tuwang-tuwa nga ako kasi nung last time, nagsimula siya nung, kailan nga yun? Nung Wednesday. Kaya nung Wednesday na nagkita kami ni na Coach Resty, ni na Coach Edward. Parang tinest ko lang. Okay, hanggang sa, yun na, parang hanggang ngayon ginagamit ko siya.
At napaka-powerful din kasi again, ito libreng strategy talaga siya. Libre, wala kang babayaran. Libreng strategy lang siya para makapag-attract ka ng napakaraming prospects na mag-inquire sa business mo, na magtanong na, paano yung business mo? Pwede bang sumali dyan sa business mo? Yung parang ganun mga bagay. Kasi as marketers, yun yung parang music sa tenga natin, di ba? Na may magtanong ng about sa business mo, na may magtanong ng how, na may magtanong ng paano, or yung may magtanong or lumapit sa'yo na sasabihin na, uy, sali ako dyan, sama mo ako. So, parang ganun. Okay, so, yan yung matutunan natin tonight sa simpleng training na to. Actually, short training lang siya, mga 30 minutes. Mga 30 minutes na training lang. Kasi maiksi lang talaga siya. So, ano ba tong libreng strategy na to? Actually, yung libreng strategy na to is gagamitin mo lang si Facebook. Okay? 'Di ba usually yung Facebook ginagamit ng iba para pampalipas ng oras, para mag parang tumingin ng update ng news, yung about kay Duterte, about kay De Lima, about kay, basta sa bagong Miss International, sa showbiz, parang ganun mga bagay. Pero tayo, mga business person or mga entrepreneur, is kailangan na i-maximize natin yung Facebook or i-leverage natin yung Facebook para sa ating advantage. Okay? So, itong strategy na to, ano to? Okay? So, yung strategy na to is mag-post ka lang ng offer mo ng maayos, okay? Ng maayos sa mga Facebook group, okay? Sa mga Facebook group, kung nasaan nandun yung targeted na mga audience mo, okay? So, ito may notepad ako na hinanda. Yan. Libreng strategy. Kung saan nandoon nakatambay ang target market mo. Okay? So, yan siya. So, yan yung pwede mong gawin na mag-post ka ng offer mo sa Facebook groups kung saan nandoon nakatambay ang target market mo. So, yan yung isa sa mga strategy na pwede mong gawin. Okay? But, be careful kasi yung iba nagpo-post ng offer nila ng parang nagpo-post lang pero walang comment, yung parang ganun. Kasi na-experience ko din siya before nung sinubukan ko, nung baguhan pa lang ako na nag-post ako sa mga groups pero walang nag-comment, walang nag-like, walang nag-engage. So yung strategy kung magpo-post ka sa Facebook groups, i-share ko sa inyo mamaya para maraming mag-comment, maraming mag-engage, okay? Maraming mag-like at maraming mag-PPM sa'yo. Okay? But pinakauna mong gawin is alamin mo muna kung sino yung mga target market mo or kung sino yung mga tao na best, okay, na qualified sa ginagawa mong business. Alright, napaka-importante yan siya kasi again guys, hindi lahat ng tao na magtatanong sa'yo, hindi lahat ng tao na lalapit sa'yo is qualified sa ginagawa mong business. Okay, so yun nga, itong ginagawa ko. So, yung uh, pinakauna mong gawin, yun nga na identify mo yung target market mo, identify mo yung mga best people para sa mga qualified people para sa business mo. At yung next na gagawin mo is maghanap ka lang ng groups kung saan pwede ka mag-post ng promotion. Okay? So, read the group's description. Okay, napaka-importante yan siya guys ha, na wag lang tayong basta-basta na mag-post ng mga offer natin sa mga Facebook groups. Like, kung nakahanap ka ng Facebook group na ito, gaya nito, itong All MLM Business. Itong group na to is may mga description niyan sila at you have to read them para alam mo kung ano yung mga pwede at yung mga hindi pwedeng i-post. Kasi minsan yung mga groups na may benta-benta, minsan pinagbabawal nila na mag-post ka ng mga offer, ng mga promotion, ng mga ganun mga bagay. So, we needed to do this strategy in an ethical and proper way.
Okay? So, yan yung kailangan mong tandaan. Maghanap ka lang ng groups kung saan pwede ka mag-post ng promotion. Basahin mo yung group's description. Mali, yan, group's description. Kung para saan yung grupong yon, kung pwede ka bang mag-post ng offer mo doon. Okay? So, yung next na gagawin mo is sa pagpo-post mo ng offer mo, ito, sa pagpo-post mo ng offer mo, wag mong lagyan kung paano. Kung paano. Ask for interaction. Okay? Kasi sinubukan ko yung iba't ibang strategy sa pagpo-post ng ng mga picture, ng mga promotion ko. Tapos nilalagyan ko yung iba ng direct na link na kung gusto mong matuto, i-click mo lang yung link na yon. So yung yung mas the best na pwede natin gawin is pag nagpo-post tayo ng promotion or pag nagpo-post tayo ng offer, is mag-ask tayo ng engagement. Katulad, ito, isa sa mga ginawang post ko, yan. Gusto mo bang malaman paano namin nagawa to? Leave your comments below at ipapakita ko sa iyo ang strategy para posible ka ding kumita ng malaki sa internet. So, leave your comments below. At ito, napaka-overwhelming ng result ito kasi ginawa ko na din to before, okay? At the same din yung result na napakaraming nag-comment. As you can see, maraming nag-comment. Ito, 89 yung comments at 15 yung nag-like. So imagine, kung napakaraming nag-comment sa ginawa mong post, napakaraming curious at yung iba dyan is ipipm ka, napakarami mong taong makausap. Hindi ba kaya posible na sa dami ng mga taong kakausapin mo is makapag-close ka ng prospect out of those people na nagtanong? So parang ganun. So kaya again, kung mag-post ka ng picture or ng image ng promotion mo, wag mong ilagay agad yung paano or kung how nila makukuha yon. So ask them to engage. Leave your comments below. Yun yung ginagawa ko parati na leave your comments below para malaman ko kung sino na yung mga taong interested. Ginawa ko din to sa mismong timeline ko kasi pwede mo din mag-post ka ng offer sa timeline mo pero i-balance mo lang. Ito, sana ba yun? Papakita ko sa inyo. Yan, ito. Ito pala yan. Itong isa. Ito. Yan, ito din, kasi pag i-see more, hindi siya nakikita. Ito din, marami ding nag-comment. Nasaan na ba yung isa? Ito nga. Ito yung post ko, parang nag-show naman ng curiosity. Okay, pag-post ko nito, parang tinanong ko yung sarili ko, parang what's in it for them? Kung ano yung matutunan nila. Dito ko ba yun pinost? Ito din, pinost ko kanina, bago lang din. Okay, pero yun nga guys, yung tandaan natin, wag natin agad ilagay yung paano or kung paano nila agad makukuha yun. Ask them to engage. Okay? Ask them to leave their comment para malaman mo kung interested sila. First step yun. Okay? So, ito yung pinaka-importante din. Yung image na ipopost mo, results. Okay? Parang yung mangyayari is results based marketing. Ito yung gagawin mo, results based marketing. Okay, so minsan kasi sinubukan ko na din mag-post ng parang image lang na ganito ganyan na benefits kumbaga, pero walang nag-interact, walang nag-comment, walang nag-like, parang dinedma yung post ko. Pero nung nag-post ako ng result, ito kasi result yung pinost ko dito, kaya maraming nag-engage. Okay, maraming nag-comment at dito din sa isang post ko
resulta yung pinakita ko, kaya may nag-comment. Kahit sa timeline ko, kasi usually sa timeline ko, hindi talaga ako hindi talaga ako nag-entertain ng mga prospect kasi for engagement yung timeline ko, na pinapakita ko lang talaga sa kanila kung ano yung ginagawa ko. Parang ganon. So, ito result din to, na may nagko-comment din na hindi ko in-expect na may mag-comment talaga. Kasi again, for engagement lang to, para ipakita na yung mga tinuturo ko din is nagwo-work. So parang ganun. Parang proof lang din, social proof ng mga ginagawa ko. Yung parang ganun. Okay? So again, yung gagawin mo parate is yung results-based marketing. Yung mga resulta yung ipapakita mo para mas maraming mag-engage. Kasi at the end of the day, yung gusto naman ng mga prospects natin, kung ano yung makukuha nila, 'di ba? Kung ano yung resulta na makukuha nila. So parang ganun. Okay? So, yun guys, ito yung libreng strategy na pwede mong gawin. So, yung pwede mong gawin ngayon na or after ng training na to is mag-research ka ng mga groups. Okay? So, ito sa timeline mo kasi, dito sa timeline mo, 'di ba may search bar diyan. So, gagawin mo kunwari kasi yung target ko is MLM. So, ito pwede mong i-open 'yan. Tapos, kung hindi ka pa nakapag-join, pwede kang mag-join. So, yung pwede mong gawin is i-make sure mo na marami din yung members. Kasi, importante na napakaraming audience na sasalihan mo yung mga groups. Huwag yung mga groups na less than 1,000 or mga 100 something lang yung members. Kasi, kung mag-post ka doon, walang mag-i-engage. Parang ganon. So, ito, MLM business. Makikita mo naman agad 28,930 members. Ito, share your MLM business, 19,759. Network marketing. Ito, Network Marketing Business Philippines. Yung member is 30,897. Pwede kang sumali dyan. Okay? Tapos yung importante, kung sumali ka sa mga business groups na to, kung may mag-comment or kung may mag-like sa post mo, yung gagawin mo is i-add mo sila. Okay? So, ito, add those people who engage. Comment, like, share. I-add mo yung mga tao na nag-engage. Bakit? Kasi yung mga taong yun is parang considered na din as prospect mo kasi nagpakita sila ng interest sa post mo, which is opportunity. Kasi ano din yun, parang yung parang logic kasi nun is kung ma-add mo sila, kung maging friends kayo, maging connected kayo, lahat ng mga post mo sa timeline mo is makikita nila, at yung mga friends of friends nila, makikita din yung mga post mo sa timeline mo. Parang ganun. So, magiging konektado ka sa kanila at sa mga friends of friends nila. Malay mo, yung mga friends nila is mga network marketers, mga opportunity buyers na mahilig sumali sa mga opportunity, okay, na kitaan ng extra or yung mga business opportunity talaga kung saan pwede silang kumita ng malaking pera. So, parang ganon. So, make sure na i-add mo yung people na nag-engage sa post mo. Kasi ito yung mga nag-comment dito, inad ko yan sila, yan, may bagong comment ulit. Inad ko yan sila, okay? Inad ko yan yung mga nag-comment dyan para makita nila yung profile ko mismo. But make sure yung profile mo naman is malinis, okay? Make sure na yung profile mo is hindi puros mga join me campaign. As you can see, yung profile ko dito is hindi siya puros mga promotion. 'Di ba? Yung profile ko is nakabalance siya. Ito may training ngayon, tapos may mga quotation na inspirational post, may blog post ko, may mga announcement, okay? At yung mga results, yung results base nga, parang ganon. So, i-balance mo yung post mo sa timeline mo. Kung nakikita mo yung timeline mo na puros offer lang yung nakikita mo, linisin mo yung timeline mo. Okay? Yan yung advice na gusto kong i-share sa'yo. Para
ma-attract mo yung mga taong inad mo na hindi ka lang yung tao na nagpo-promote ng business, but ikaw din yung tao na nagbibigay ng value. Kasi importante na makakuha din sila ng information from you or value from you, kaya importante na yun, yung gawin natin sa timeline natin, okay? So value-based, kumbaga value-based yung timeline natin. Alright? So yun guys yung pwede nyong gawin, and I hope na marami kayong natutunan, at I hope din ay apply nyo. Okay? So again, recap lang na yung gagawin mo is mag-post ka ng offer mo sa mga Facebook groups kung saan nandun nakatambay ang target market mo. At eto, maghanap ka lang ng groups kung saan pwede kang mag-post ng promotion. Make sure na basahin mo yung group's description. Kasi again, may ibang groups na bawal mag-post, may ibang groups na hindi pwede yung mga join me campaign na for engagement or interaction lang. Okay? At eto, sa pagpo-post mo ng offer, wag mong lagyan kung paano nila makukuha yung ino-offer mo. Ask for engagement, ask them na mag-comment, mag-like, or ano pa ba, i-share yung post. Pero mas maganda kung ask them to leave their comment. Okay? Tapos, yung image na ipopost mo, make sure na resulta. Results-based marketing. Kasi, pag mag-post ka ng resulta, mas makapag-attract ka ng maraming resulta. Okay? At ito, i-add mo yung mga tao na nag-engage. Kasi, kailangan mo din na mag-build ng audience sa personal na timeline mo. Kasi, later on, sila yung mga tao na ma-attract mo pa, at sila yung mga tao na ma-follow up mo gamit yung mga post na nilalagay mo sa timeline mo. Okay? At ito guys, itong tip ha. Kung magko-comment ka or kung magre-reply ka sa mga tao na nag-comment sa post mo, make sure na maraming active members. To paano yan? Okay, katulad, ito kasi yung post ko sa isang group. Ito, yung iba, hindi ko na-replyan agad. Nireplyan ko siya nung may iba pang nag-comment para makita nila yung comment ko doon, ma-update ulit yung status ng post. Kasi usually, pag yung post mo is naging engaging, 'di ba, mas aangat siya na magiging pinakaunang post siya magiging pinakaunang post siya na makikita sa mismong Facebook group. Okay, parang iaangat ka ni Facebook kasi, uy, itong post na to is nag-engage, maraming tao na nagko-comment, maraming tao na nagla-like, maraming tao na nag-share. So, ito yung ibibida ko. So, parang ganun. So, yung pwede mong tingnan is, again, tingnan mo kung ilang oras sila or ilang minutes silang nag-comment. Okay, kung nakikita nyo, may dalawang comment 3 minutes ago. So, magantay ka pa ng mga comments dyan, okay, na may mag-interact bago ka mag-reply. So, yun yung strategy para pag mag-update yung post mo, mag-update yung post mo, okay, mas mano-notify yung ibang members. Kasi, yung post mo kasi minsan sa Facebook group, pag naging engaging, nano-notify yung ibang members na, uy, may engaging post dito, so pwede mong tingnan. So, parang ganon. Okay? At ito pa, kasi itong tanong ng karamihan, na paano kung wala pa akong resulta? Yung gagawin mo is manghiram ka ng resulta ng mga kasama mo. Okay? Kasi ito, kung napapansin nyo, hindi ko naman result to eh. Okay? Kung napapansin mo, nileverage ko lang yung result ng kaibigan ko na si Raymond and Arnold kasi na-amaze talaga ako sa resulta nila. Okay? At ito, pwede mong gawin yon. Okay? Yung result ng iba, tapos yun, maggumawa ka lang ng post na magbibigay ng curiosity, parang ganon. At nakakatuwa nga kasi may isang member kami na ginaya yung post ko na pinost ko nung Wednesday na maraming comments din, mga 90 plus na comments. Okay? Tapos nakakatuwa kasi yung post niya is nag-engage din. Parang marami ding nag-comment doon sa post niya. So parang ganon. So meaning effective talaga pag itong strategy na to yung gagawin mo. Okay? So pwede mong gawin yan agad. Alright? So, mag-reply ka lang sa mga tao na nag-comment sa post mo, pero make sure na maraming active members para
mas marami makakita pa ng post mo. So, parang ganon. Alright? So, I hope guys na may natutunan kayo dito sa simpleng training na to. And, ito pa guys, ito pa, yung kung mag-a-add ka ng ano din, kung mag-a-add ka ng mga tao na nag-comment sa post mo, pwede ding piliin mo yung mga tao na i-add mo. Kasi yun yung ginagawa ko minsan na pinipili ko yung mga tao na ina-add ko kung tingin ko na marami na ako masyadong na-add. Okay? Pinipili ko yung mga tao na i-add ko. Yung pinipili ko lang, tinitingnan ko yung profile nila. Okay, tinitingnan ko yung profile nila. Tapos tinitingnan ko kung mga opportunity buyers ba talaga, kung yung tipo na may post sa timeline nila na na network marketing or may post na opportunity, so ina-add ko sila agad. Pero yung iba kasi na wala akong nakikita na opportunity na naka-post sa timeline nila or opportunity na naka-share sa timeline nila is minsan hindi ko na ina-add para ma-save yung space ko at makapag-add pa ako ng maraming opportunity buyers. So, nagiging choosy din, okay? Kasi again, tayo din yung magbe-benefit in the long run. Tapos, yun nga, importante yon. Okay? Yung mga opportunity buyers na i-add natin to build and engage with them. Alright? So, yun guys, if may question kayo, feel free to ask. Okay? Pwede kayong mag-comment. Ano pa bang gusto kong i-share about this? Basta, yung gagawin mo is, yun nga, maghanap ka lang ng result ng mga members nyo or result ng mga leaders nyo, ng mga coaches nyo. Okay, i-leverage mo yun, tapos yun, i-share mo sa iba. Wala namang masama kung i-share mo, 'di ba? Kasi again, yung result yung mag-a-attract ng napakaraming resulta. And ito pa guys, kasi itong napansin ko, 'di ba, sinabi ko sa inyo kanina, ito din yung isang post ko sa sa isang isang group page din. Okay? The same post din. Yung gagawin mo, ano yung gusto kong sabihin? Ayun. Eto guys, a reminder lang, huwag kang ma-frustrate kung yung mga nag-comment sa post mo, okay? Kasi minsan, kasi ito, free strategy lang to, so hindi siya ganun ka-targeted. Okay? So, yung minsan na nagko-comment dito, yung iba is hindi talaga completely handang mag-take ng risk. Okay? Hindi kumbaga, hindi lahat ng tao na nag-comment dito is qualified. Kailangan mo pa silang salain. Yan, may nag-comment ulit. Kailangan mo silang salain. Okay, so paano mo sila sasalain? Kung may video ka, presentation about your business, ipakita mo yung video na yon and make sure na matapos nila yung video na yun. Kasi once na matapos nila yung video na yon, meaning, sila yung mga tao na willing mag-commit. Sila yung mga tao na willing makinig at sila yung mga tao na seryoso na gawin yung business. Kasi yung minsan, ito napansin ko, observation lang naman kasi sa dami-dami ng mga nakausap ko, ngayon nakausap ko dito mga 20 yung mga 20 ata, 20 plus yung mga nakausap ko dito. Chinat ko, okay, nung free time ko kaninang lunch. Chinat ko sila, tapos yung iba sa kanila, yung mga nagtatanong na magkano yung investment. Usually, sa akin lang, sila yung mga tao na hindi talaga completely na willing na mag-risk or invest para sumali sa business mo. Parang yung mga taong ganun din sa pagkaalam ko, based lang doon sa experience ko, okay? Parang nag-ano lang, sila yung mga tao na gusto ng business pero hindi sila willing mag-take ng risk para gawin yung business na yon. So parang ganun. So kung hindi nila kaya na mag-commit or kung hindi nila kaya na parang i-follow yung instruction mo, wag ka nang mag-take ng wag ka nang mag-spend ng too much time na kausapin yung mga taong ganun. Okay? Kasi ito yung script na ginawa ko din. Ito, papakita ko para ma-qualify sila. Ito, hi, name, kasi may training series kami na ino-offer sa business namin, sa online. Ito yung training series na magpapakita at mag-explain kung paano mo magawa itong business na to. Make sure na mapanood mo to ng buo para mas maintindihan mo at kung malaman mo if qualified ka
para sa business na to at chat mo ako after. So, binigay ko yung link. Okay? Pag nagre-reply sila na ano ba tong business na to, binabalik ko ulit sila dito sa video na to. Pag nag-reply sila ng mga 3 times or 4 times, paulit-ulit na tanong kung ano ba tong business na to, yun nga, binabalik ko ulit sila dito at kung nag-a-ask pa rin sila, binabaliwala ko na. Parang nag-move na ako sa next na prospect. Kasi kung interested ka talaga sa business or kung interested ka talaga sa isang opportunity, ito yung observation ko ha. Willing ka talaga or willing ka na i-follow yung instruction na binigay sa'yo para makapagsimula ka agad. So, parang ganun. Even though na gusto mong malaman yung details, okay, gusto mong malaman yung detalye ng business na to, pero dito sa message ko, ito yung sinesend ko na message kasi dito na talaga may explain sa kanila yung lahat. Kasi ako, hindi ko kayang i-explain sa kanila ng mano-mano yung about sa business na ginagawa ko kasi napakaraming benefits. Kaya ito yung binibigay ko sa kanila na training para mas ma-explain sa kanila in details. Okay? So, parang ganon. At then again, kung hindi nila kayang mag-commit na panoorin itong video na to for some reason, kung may mga complaint or kung may mga objection pa, tanungin mo, it's okay na tanungin mo muna. Pero kung ganun pa rin yung nangyayari, move on ka na sa next na prospect. Okay? So ano yung nangyari naman or ano yung resulta na nakuha ko out of all those people na nakausap ko? Ito may papakita ko sa inyo. Kasi di ko na matandaan kung ilan yung taong nakausap ko dito, pero let's say na mga 30 people. Tapos yung na-convert ko is ito, 8. Walo yung tao na sinendan ko ng message na to na nag-take ng action. So walo yung nag-convert, 8 people yung nag-convert. Okay? Walo. Yan siya, 8 tao yung nag-convert. So meaning nun, kung out of 30 people na nakausap ko, let's say 30 sila, mano-mano sa yung mga nag-inquire, tapos 8 yung na-convert ko, meaning 26.67% yung conversion. So not bad kasi free strategy lang naman yung ginagamit ko. Okay? Isipin naman natin na 40 yung nakausap ko, tapos 8 lang yung nag-convert. So mga 20%. So not bad pa rin. Okay? So again, kung beginner ka pa lang, pwedeng ito yung gamitin mo na strategy for now. Okay? So yun lang guys yung gusto kong i-share. At bukas may gusto akong i-share sa inyo about technicalities naman, online marketing process. Okay? So kung may mga MLM business ka, direct selling business, or kung kahit anong offline business na gusto mo ng ibang strategy, then i-share ko sa iyo yung online marketing na process or yung strategy ng online marketing para sa business mo. Para mas magkaroon ka ng result, para mas magkaroon ka or makapag-attract ng unlimited prospects 24/7. Okay? Again, if may comment kayo regarding this post, yan si Mar. Hi Mar, si Emma, nandito pala si Emma. Hello Emma. Okay, so hello sa inyo guys. Yun. Mag-take notes na kayo guys ha, sa key points dito. Yan, libreng strategy gamit ang Facebook. Basta napaka-powerful talaga ng Facebook for me. Kasi yun nga 'di ba na Facebook is one of the biggest na na nag-grow na social media platform ngayon. Hindi pala nakikita. Yun. Okay? So, thank you guys so much for watching this video. And then again, if may question kayo, feel free to ask sa baba ng video na to. And I'd be more than happy to answer them. Okay? So, yun lang siguro for today. 30 minutes na. So, promise ko is mga 30 minutes. Close ka lang. 30 minutes. Okay, so si Tess, nagkaroon daw siya ng idea. Okay, so good to hear. Good to hear, Tess, na nagkaroon ka ng idea. Basta again, ito results-based marketing. Ito talaga yung kailangan. Okay, so
Salamat naman at nakatulong sa yung post na to. By the way guys, feel free to share this post, and if may training ka na gustong panoorin, pwede kang pumunta sa blog ko, blog.cyrilpesanable.com. Okay, so napakaraming training doon na pwede mong i-take advantage kung marketer ka. Kasi yung blog ko is para sa mga Pinoy marketers. Kaya tinawag ko siya na Pinoy Marketers Avenue. So, pwede mong i-visit yan. Okay? So, yan. And blog, content marketing, blogging. Basta napakaraming value dyan. Okay? So, see you tomorrow guys, and thank you so much for watching this video. And again, my name is Cyril Pesanable. Have a wonderful day. Okay? So, bye for now. End ko na to. Bye-bye.